po sa inyong lahat. Kami po, ang Group B, ay narito upang maghatid ng aming presentasyon sa araw. Mula sa Aklat ni Lucas, matatagpuan natin ang storya ng isang taong maghahanda ng daan para sa pagdating ng ating tagapagligtas. Malaki ang kanyang naging partisipasyon sa katuparan ng planong kaligtasan ng sangkatauhan. Ang aming pong representa sa araw na ito ay sa modernong sitwasyon. Ano nga ba ang tunay na diwa ng Pasko? Sa kabila ng maraming kaguluhan sa mundo, kawala ng pag-asa at pagtitiwala, may mga tao pa rin buo ang pananalig sa Panginoon at puno ng pag-asa at kapayapaan sa kanilang mga puso. Ang Panginoon ay may pangakong biyaya na ipagkakaloob sa atin na anuman ang ating hilingin at naisin ng ating mga puso, ito ay kanyang tutuparin kung siya ay patuloy nating sasaligsigin at ibibigay natin ng tiwala sa Kanya dahil siya ay Diyos na nagmamahal, nagkakaloob, at higit sa lahat ay tumutupad sa Kanyang mga pangako. Kaya hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Isang araw sa bahay ng mag-asawang Pastor Zach at Beth. Positive naman yung sagot nila eh. At saka hindi namin susubuan, kaya yun yung pagtawag sa akin ng Panginoon. Dalhin sila sa Panginoon. Ganun ba, di balikan nyo ulit, balik natin. Baka sa susunod na pananampahan natin, makakasama na natin sila. Loves, hindi namin sila susubuan. O nga pala, mamaya, magpapacheck up nga ako. Bakit kaya kakaiba itong nararamdaman ko, nahihilo, nasusuka. Gusto kong tiyakin, kaya naisipan ko magpa-check up na. Gusto mo alam, samahan kita? Kahit hindi na, para pagkatapos ng check up ko, dadaan mo na ako sa grocery store. Tapos uwi na rin ako kagad. Ikaw, Loves, yan ang gusto mo. O siya, ikaw na magliligpit, alis na ako para matapos. O kaya ano dyan ang mga dyan? Asa ng asa, wala namang nangyayari. May ibig na mga ito, may nakalimutan ang mga ko. Bro, Gabi. Pastor, okay naman mo. Kamusta naman si sister? Si Mrs. lumabas, nagpa-check up. Umaasa pa na magkakanak kami, pero ako hindi na ako umaasa ko. Iwala lang pastor. Kasabot kayo. Salamat bro sa palagi. Gusto ba ng katay? Hindi na pastor. Salamat bro. Makalipas ang ilang sandali, Ano na ba, Loves? Kumusta? Kumusta ang check up mo? Okay lang. O, bakit ka hindi ka? Ito, may regalo ako sa'yo. Tignan mo. Ano to? Tignan mo. Wow, ano ko to? Hindi ko maintindihan to, Loves ah. Hindi mo talaga maintindihan? Buntis ako. Buntis ka? Oo, pinagkaloob na rin ng Panginoon ang matagal nating hinihintay. Paano lang namin? Ano ba nangyayari sa'yo? Diretso mo kayong magsalita? Ewan ko. dahil nga sa pag-aalinlangan na sila ay mabibigyan pa ng anak, si Pastor Zach ay unti-unting nagkaroon ng pagbabago sa kanyang pananalita hanggang sa siya ay tuluyan ng napipili. Samantala, habang si Joseph na balisang-balisang naghihintay sa kanyang kasintahan si Mary upang pag-usapan ang nalalapit nilang pag-iisang dibdib, may isang di inaasahang pangyayari na naganap.
Buntis. O naman, kuya. Sige, kuya. Kainin mo yan, ha? Oh, Mary. Ano pala? Naiisip yan. Oo nga eh, kasi yung taong grasa na nadaanan ko doon, sabi ko naman, bumibis na daw ako. Paano mangyayari yun? Di pa naman tayo kinakasal? At saka isa pa, wala pa naman mangyayari sa akin. Sige, ano muna tayo? Kasama natin. O ikaw, isa naman ang pakikipag-usap mo sa wedding planner natin. Mabuti naman. Kaya lang medyo parang hindi gumugulo sa isip ko. Ano naman yun? Kasi alam mo isang gabi, napanaginipan mo na buntis ka nga lang. Kaya natakot ako. Pero sabi naman nga sa akin, parang kapag ako mag-alala, magtiwala. Ituloy pa rin natin ang ating kaso. Basta manalangin na tayo sa Panginoon at lahat naman ng ginagawa niya may kasalanan. At makalipas ang ilang buwan, dinalaw ni Mary ang kanyang pinsang si Beth dahil sa pagsilang ng kanyang sanggol. Sino kaya yun? Ikaw. Sino yan? Ako ito, Ate Beth, si Mary. Ah, Mary, ikaw pala. Halika, pasok ka. Ang laki-laki na ng tiyan mo, Ate Betty. Gumalaw siya. Oo, mapalad daw yun ni Pastor Zach. At sa matagal na panahon na nagnanais kayo magkaanak, ito, niyayaan na kayo ng ating Panginoon Diyos. Mas mapalad ka, Mary, at ang batang dinadala mo. Halika, maupo na tayo. Ano bang ginagawa mo, Ate Betty? Ito, inaayos ko yung mga gamit ni Baby. Alam mo na, excited. Ah, mukhang lalaki si Baby ah. May pangalan na ba kayo? Isa kang magbibigay ng pangalan. Ikaw, kailan naman ang due date mo? Malapit na rin sa December 25 na. Ah, halos sabay pala silang lalaki ng magiging pinsan niya. Oo nga, nakakatuwa nga eh. Ay, sumipa din si Baby. Dito pa naman palipas ng gabi. Halika't samahan kita sa magiging kwarto mo. Ah, sige ate, tulungan na kita. At dumating na nga ang araw na pinakahihintay ng mag-asawang Zach at Beth, ang pagsilang ng kanilang sanggol. Ito, maayos naman. Ang pizza na lang baby nyo. Salamat. Pastor Sam, kumusta na kayo? Pastor Sam. Ano, ang pangalan ng baby? Kaya nga po, ang pangalan ng cute-cute niyo po. Tita lang, tita. Tita na lang kaya? Alam ko na. Zach Junior na lang. Diba? Jan ang pangalan niya. Labs, nakakapagsalita ka na. Oo, Labs. Sa kabila ng kawalan ng ating pag-asa, nawalan ako ng tiwala sa Diyos. Pinagkaloob pa rin niya ang ating matagal na hinihintay. Pinalik niya ang dating pananalita. At sana patawarin ako ng Diyos. Mapalad ang batang ito dahil pinanak siyang may plano ang Diyos sa kanya. Ang tunay na diwa ng Pasko ay nagbibigay sa atin ng pag-asa
at pagbabago na ang kaligtasan ay pagkakalob sa atin sa ating lahat sa pamamagitan ng isang sanggol na isinilang upang iligtas ang buong sangkatauhan. Dahil gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin.